dakila siya. Let's sing! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Come on, let's sing! Dakila ang Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sinabing kapag walang kapatay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sa'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Sigaw mo natin! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sige kapatid, huwag kang mahiyang itaas ang kamay mo sa Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Isa pa, ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Sing ating dakilain. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sa'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, 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 dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, naging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho ang buong mundo, naging si Jesus ang sandigan ko. Taas natin ang ating mga tinig. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Isa pa, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya,
siya nagkukulang. Taas, taas ng ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Bisa pa, napakabuti, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Yes, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Yes, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Yes, Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Itataas ka namin, Panginoon. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Sabihin mo natin ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Yes, Lord God. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah, sabahin mo natin ang Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord God. Kaya naman ikaw lamang ang aming tinataas. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ipawitin mo natin ang kabutihan ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. God to our Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga Ng ating Diyos. napakabuti nga, Yes, Lord. Hallelujah. napakabuti nga ng ating Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Palakpak po para sa ating Thank you, Lord. Panginoon. Tunay na dakila at mabuti ang Diyos na buhay. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon. Niluluwalhati namin ang dakila mong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Luwalhatiin ka, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, we Hallelujah. worship you, Lord God. Taas po natin ang ngalan ng ating Panginoon. Papurihan natin siya, awitan natin siya. Taas natin ang ating mga tinig, ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Yes, we worship you, Lord God. Purihin ka po, Panginoon. We worship your name, Lord God. Yes, Hallelujah. Lord God. O siyang may taas po, Panginoon.
sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord. Napakabuti mo, O Panginoon. Kailanman, Lord, hindi mo kami iniwan, O Panginoon Diyos. Sa anumang sitwasyon, anuman, Lord, ang aming nararanasan, Po Panginoon. Ngayong sukdulang biyaya, Po Panginoon, ang patuloy ikilos sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa, habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba sa wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos ng bako ng parusa, nararapat sa akin. Anong haba sa tulad ko, igawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking
Yes, our Lord. Salamat sa iyong pag-ibig po, Panginoon. Yes, Lord. Sa iyo lamang ang asaasa po, Panginoon. Sa aking karunan, hinibig mo ako, hindi kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking karunan, hinibig mo ako, hindi kayang tumasan. Isang mahal niya. Ako inibig mo ako, hindi kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suktong biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo ng karunan at katwiran na di na mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos. Ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang Biyaya ang lahat ng puriya, mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Iba sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya, lahat ng papuriya, karangalan ay sa iyo lamang, Jesus, iniaalam. Inang buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa iyo, Diyos. Dakila ka, Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Kung siyang naitaas mo, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang
ang lahat umaawi. Hamangha, mangha, iyong nilikha. Puso ko'y umaapaw. Ikaw ang lumikha ng dagat, tulong ng bibigat kulay, mga ibong umaawi. Kamangha, mangha, ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Kamangha, mangha, ang iyong nilikha. Ang puso ko'y purihin ka. Shout sa our Lord, pa sa ating Panginoon. Ako'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Sa'yo lamang, O Diyos. Sa'yo'y namamangha. Shout sa our Lord. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, mundo ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, sinilang ka sa sabsaban. Inalay ang buhay, ang ako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha, mangha, ang iyong ginawa. Ngayon ako'y malaya. God's our Lord, hallelujah. Mangha, ang iyong ginawa. At pusos ko ng pag-asa. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Yes, Lord. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Jesus, Panginoon, mahal iyong mga nilikha mo, Panginoon Diyos. Kaya nararapat ka na may taas sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Let's worship our Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Shout sa our Lord. Ikaw ang dakilang Panginoon.
sa iyo po, Panginoon. Hallelujah, napakabuti mo po, Panginoon Diyos. Salamat sa inyong pag-ibig po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kung ano man, Lord, ang aming nararanasan, kung ano man sitwasyon, Lord, kaya may iligtas na po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kalooban, Lord, na ibinigay niyo sa amin po, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, nararanasan lahat ng ito po, Panginoon. Kaya, Lord, kung maguhaw naman ang mundong ito po, Panginoon, kami ay walang sawang magpupuri sa iyo po, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo po, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong mga nagawa. Salamat sa lahat ng iyong mga likha. Kamangha-mangha ng iyong mga nagawa. Yes, Lord. Salamat sa iyo po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Kahit nakakaranas kami, Lord, ng pagbindol sa mundong ito, Lord, ito ay naaayon sa inyong salita po, Panginoon. Ito ay naaayon sa inyong presensya po, Panginoon. Hallelujah. Kami ay narito, nagtipon-tipon para paglikuran ka. Masamba ka po, Panginoon. Dahil yan ang nararapat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa lahat, sa lahat. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Yes, Lord! Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, Panginoon! Sa iyo'y shout to our Lord! Purihin ka! Ulang Panginoon. Hallelujah. Ako'y pupurihin ka. Mama George.
sa ating Panginoon yan. Hallelujah. Siya natin palakpakan. Hallelujah. Ay buti-buti mo po, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya po, Panginoon. Hallelujah. 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 Ito ang aming papuri pagsamba po, Panginoon. Dahil ikaw lang nararapat na tumanggap nito po, Panginoon Diyos. Ikaw ang hari sa lahat po, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong pag-iibig. Hallelujah. Ang iyong katapatan po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo po, Panginoon. Napakasarap mong awitan po, Panginoon. Always ka mananahan sa amin po. Hallelujah. Mananahan ka sa amin po, Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka sa amin po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, itong aming panalangin po, Panginoon. Ikaw ang mag-iingat sa bawat isa. Ikaw ang maggagabay sa bawat isa. Sa aming bawat lalakaran po, Panginoon. Hallelujah. Hindi kami matitinag po, Panginoon, sa lahat ng masasama po, Panginoon. Sa lahat ng gawa ng mundong ito po, Panginoon. Dahil ikaw ay nariyan po, Panginoon, upang ingatan ng bawat isa. Ingatan kami po, Panginoon. Hindi sa aming mga kapatiran makakamtan ng kaligtasan, kundi sa iyo lamang sa pangalan mo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maitaas ka po, Panginoon, sa amin po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang siyang kalagitnaan namin ngayon po, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Kami ay makikinig. Kami ay magbabasa sa iyong salita. Hallelujah. At alam ko po, Panginoon, hindi kami aalis dito ng puno ng iyong pag-ibig po, Panginoon, sa aming mga puso po, Panginoon. Magbibigay ng kaalaman na nagbumula sa iyo po, Panginoon. Nagbibigay ng payo sa bawat isa po, Panginoon. Ang lahat ng ito po, Panginoon, isukdo ng biyaya na nanggagaling sa iyo po, Panginoon Diyos. Ikaw ang lahat, lumikha mo po, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Wala kaming sawang po, Panginoon, na masamba ka, maparangalan sa aming mga buhay. Lord, ikaw siyang mapurihan, masamba po, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat na narito naglilingkod ng buong puso sa ating Panginoon, isigaw para sa ating Panginoon ang malakas na amen! Amen! Glory to God, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap na umawit sa Panginoon. Amen po. At nayanig po ba natin ang upper badlat? Ayan. At sabi nga, ang araw ng linggo, doon mo lang talaga ma-express, mailalabas yung lahat na nais mong ipahayag sa Panginoon. Because Sunday is the victory day. Bakit victory day? Kasi from Monday, sabihin na lang natin paglabas mo ng pintuan dyan, Sunday to Saturday, may mga battle na po na dumadating sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan din natin ng Word of God. Yan yung shield. Di ba nga sa Ephesians chapter 6, nandun yung full armor of God. Di ba? So, dapat nga, nandun yung mga battle, yung mga inspiring arrow na tumatama sa'yo, dapat meron kang shield. Shield of faith. Tama ba? Belt of righteousness. Ayan. Yan po yung mga kailangan natin.
At salamat sa araw na to dahil narito ka, hindi ka natutulog sa iyong bahay. Amen. At naniniwala po ako na hindi nasasayang ang oras natin ngayon. There is an account sa langit. Ililista yan ni Lord. Kung dito sa mundo, merong every monthly ay merong mga account na ginagawa, di ba? Doon sa langit, meron din, kapatid. Isusulat ni Lord yung ginawa mo, kung nag-pray ka ba, kung nagbasa ka ba ng Bible, kung nag-worship ka ba ngayong umaga. Amen. At si Lord ang yung nakakaalam nun at ikaw lang. Amen? Amen. At hindi ko na po patatagalin. Sa umagang ito, maghahayag ng salita ng Diyos. At alam po natin, ang kapatid pong ito ay talagang matindi. Sa simula pa, parang si PJ pa lang yata yung anak na dumating ako dito, grade 4. Ayan, grade 4 pa lang po ako ay nakarating dito sa lugar na to. At nakita ko po kung paano yung buhay niya, yung pamilya niya is inaangat ni Lord. Amen po. Ngayon po ay mayroon siyang 3 anak. Ang kanyang panganay na si PJ ay matindi talaga ang provision ni Lord, di ba? Yung grabe yung work niya. At nakikita naman natin yung faithfulness din ng anak ng kapatid na ito sa church. At ayan, ang kanyang pangalawang anak ay maganda, na may magandang anak din. At mga matatalino. Amen po. Ang kanyang bunso, ay matalino na patuloy naglilingkod din sa Panginoon. At naniniwala po ako na kapag ang isang pamilya ay naglilingkod kay Lord, hindi ka pababayaan. Amen? Yung mga ine-expect mo na darating sa buhay mo, higit pa ang ibibigay ni Lord sa iyo. Amen po? Ayan. At syempre, merong isang gwapong asawa. Walang iba si Pastor Jerry Abuyog. Ayan po. At patuloy na naghahaya. Grabe yung kanyang intimacy kay Lord. Kasi kahit ano man yung mangyari dito sa church is talagang nandito pa rin po siya. Amen po. At sige po, hindi ko na po patatagalin. Let's all welcome and honor the woman of faith. Amen? The woman of faith, the messenger of this morning. Mayaman. Lalong pinapaganda ni Lord. Amen. At gusto pa ba ng maraming apo? Church, let all rise up and welcome no other than Pastora Susana. Good morning po. Sige po, manatili na lang po tayong nakatayo at hayaan po natin, nabasahin po natin yung ating scripture po ngayon na matatagpuan po natin sa Book of Ephesians. Hindi po kami nagkopyahan pero ito po yung binigay ni Lord. Sabi po niya sa Book of Ephesians chapter 1 verses 11 to 14. Sabi po niya dyan, basahin po natin ng mayroong kapangyarihan. Ang word po ng Lord ay powerful. Amen? Kaya atin po siyang ideklara na mayaman at patuloy na gumagawa sa atin pong mga buhay. Sige? In Him, sige. Sa 11 hanggang 14. 1, 2, 3, go! In Him we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him, who works out everything in conformity with the purpose of His will. In order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. Hallelujah. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation.
having believed, you were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. And last verse, who is deposited, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to praise of His glory. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na napakayaman, Panginoon, Ikaw, O Diyos, sa amin pong mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na mangusap, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, na maghayag ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Father God. At hayaan niyo po, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mag-touch, Panginoon, at malayang kumilos, Panginoon, sa bawat puso ng mga tinawag mo, Ama. Sa pangalan mo po, aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maaari na po kayong makaupo. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen? Alam nyo, sa tuwing nagaganap yung iba't ibang sitwasyon ng mundo natin, ang mga anak ng Diyos, nare-revive. Nakita nyo po, hindi naman na po siya bago para sa atin. Kasi alam naman po natin na darating talaga ang judgment ng Panginoon. Nakita niyo naman po, di po ba, nagsimula po siya sa bandang Mindanao. Ang Cebu ba, Mindanao ba? Visayas? Visayas, ibig sabihin, yung tatlong matitindi pong kabuuan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, talagang niyayanig siya ng lindol. Amen? Yet, ang mga anak ng Diyos, hindi yan natitinag. Maglilingkod at sasamba sa Diyos. Alam niyo po, ang langit at lupa naghahayag na ng kadakilaan ng Panginoon. Kumusta naman po sa mga anak ng Diyos? Hayag po ba ang kadakilaan ng Diyos? Magpaghamit po tayo, amen? Alam niyo po, ang tunay po na persona, hindi po yung katawan na to. Alam niyo po ba yon? Hindi po to eh. Babalik lang to sa lupa. Sabihin mo, sisidlan ka lang. Sabihin mo sa katawan na yan, sisidlan ka lang. Kaya wag po natin yan bigyan ng masyadong importansya. Alam niyo po kung ano po yung tunay na mayroong halaga. Yung nakatira dyan. At sino po ba yung nakatira dyan? Yung espiritu mo at yung kaluluwa mo. Amen? Pero ito madalas yung binibigay natin ng satisfaction. Yun yung malungkot na balita. Kayang-kayang papuntahin kay Belo. Kayang-kayang bilihan ng damit na kasing mahal ng damit ni Imelda Marcos. Kayang-kayang bilihan ng mamahalin, ng mga alahas. Yung kaluluwa kaya po natin, kailan tayo nag-invest dyan? Ano ba investment nilagay nyo na po dyan? At yan po yung aalamin natin ngayong pong umagang ito. Alam niyo po ba na mayroon tayong spiritual blessing? Sino po dito yung tagapagmana na? Mayroon na po ba kayong, yung sa yung sa physical po, mayroon na pong minana. May mana na, wag na mautang. Delikado magbabayad ka pa nun. Sino po dito yung mayroon ng namana na lupain? Yan. Pero nandito si nanay. Nasaan po yung lupain mo, nanay? Kala ko nasa paso. Pero kapag may minana ka, di ba, kinukultivate mo, dinidevelop mo. Di ba? Di po ba? Hindi mo hinahayaan na yung mana mo ay nakatiwangwang lang. Di po ba? Pero alam mo, ang nakakapagtaka ako, ang investment ng mga tao, they are after sa ipapamana nila. Namana nila at saka ipapamana nila. Kasi after sila sa mga security ng mga anak nila. Ganon. Kumukuha sila ng pro-life, kumukuha sila ng
ng St. Peter, ano pa ba, lahat ng klase ng insurance ata pinasok na, para lang para ma-secure nila yung mga anak nila. Yun po yung yung thinking ng karamihan po sa atin. Hindi po masama yun, pagpapala yun eh. Amen? That is a blessing. Amen? Pero alam niyo po ba na mahalaga yung kaluluwa natin at yung espiritu natin? Ang tanong ko po dyan, kailan kayo nag-invest ng for eternal value? Alam niyo po ba yung worth ng isang kaluluwa? Alam niyo po ba kung gaano kahalaga yung kaluluwa na lang ninyo mismo? Gaano po ba kahalaga yan para sa inyo? Alam niyo po, noong wala pa tayo sa Panginoon, wala man tayong kwenta. Noong tayo ay wala sa Lord. Amen? Pariwara nga yung buhay natin eh. Lakad nga natin, papunta bang impyerno? Worth ba? Worth ba ang lakad natin na papuntang impyerno? Siyempre, hindi. Kailan natin nakita na may value pala yung kaluluwa natin dahil ang ibinigay para dyan ay grabe. Yung halaga niya para the Rose of Sharon, yung the begotten Son, yung hari, yung anak ng Diyos. Yun po yung ibinigay para dyan sa kaluluwa. Yung persona na nandyan sa atin, that is the value of your soul. Hindi po ba? Alam niyo po, ang nakakalungkot sa mga Kristiyano, alam na nilang Kristiyano na sila, pero hindi po nila alam kung paano lakaran yung pagiging buhay Kristiyano po nila. Tingnan niyo po mayroon po akong isang kwento na narinig na to ng mga ilan, lalo na yung mga nag-EEGR noong way back pa po nung mga panahon. Alam niyo po yung kwento ng manok at saka ng agila? Alam niyo yon? Alam niyo po ba na mayroong isang magsasaka na nakapulot po ng itlog. Doon po sa kanya pong sa kanyang farm, yan, sa kanya pong hacienda. At yung itlog na po na yon, pinalimlim niya sa kanyang mga manukan. Yan, pinalimlim po niya doon. Without knowing na yung itlog pala na yon ay isa po pala siyang agila. At alam niyo po ba na namuhay yung agila na yon bilang parang isang manok? Kasi nga saan siya nakatira? Sa manukan. Tumutuka siya ng mga bulate, tumutuka siya ng mga palay, ng mga kanin sa kanilang kaparangan. Kumakain siya ng pagkain ng manok. Without knowing na siya pala ay isang agila. Pero pansin niya yung kanyang kaibahan sa karamihan. Pansin niya yun. Tapos sa tuwing tumitingala siya sa kalangitan, nakakakita siya doon ng mga agila na matataas kung lumipad. At napapansin niya, ang gagaling naman nila. Bakit hindi ako marunong lumipad? Alam niyo din po ba na ang manok, kahit may pakpak sila, hindi sila marunong lumipad? Alam niyo po ba yon? Mga estudyante, alam niyo yon? Nakakita na kayo ng manok? Ayan, buti naman, nagkakaintindihan tayo. Yun kasi yung delikado. Yun po talaga ang delikado pag hindi po natin alam kung ano po ang kalagayan po natin. At dumating ang panahon na umaakyat siya sa mga fence, mga bakod ba. Tapos pag tumatalon siya, mayroong kakaiba sa kanyang pakpak. Bakit parang kaya kong lumipad? Nang hindi ako parang bumabagsak lang basta. Hindi ako katulad ng mga kapatid ko na talon lang, plakda lang, ganun. Tapos mga ganun pong sitwasyon. At napapansin niya, ang ginagawa niya, pinapractice na niya ng pinapractice hanggang sa nakita niya
na lumilipad na siya ng pataas ng pataas. At yan po yung nakita nung agila na hindi pala siya manok. Isa pala siyang agila. Tignan po natin. Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Sino po dito yung kumikilala sa ating Panginoon? Alam niyo na po ba kung alam niyo po ba yung mga spiritual na blessing na mayroon po tayo? Pero bakit karamihan sa atin parang nararanasan natin para tayong mga pulube? Panahon ng problema, di mo alam kung saan ka tumatakbo, di mo alam kung paano ka sumulusyon ng problema. Bakit nararanasan pa ng isang Kristiyano yung anxiety, depression, stress? Nakakapagtaka. Magulo pa ang buhay, magulo pa ang mundo. Kapag nakakaranas ng samut-saring problema, kawalan ng pera, kawalan ng kakainin, hindi mo alam kung saan ka papunta. Pagbagsak ka sa exam, pag ayaw sa'yo ng teacher mo, pag may kaaway ka, di mo alam kung paano ka lumalaban at kung paano mo ipinagtatanggol ikaw sa gitna ng mga problemang ito sa mundo. Ngayon nga malamang marami sa atin aligaga. Kami nga nag-uusap nga kami ni Jerry, sabi namin isang bag lang ang pwede kong kunin. Ayaw mo tong bahay na to. Ma'am, 2 towers po yung nandyan sa tabi namin Sabi ko, paano tayo lalabas kung yung dalawang yan nagbaksakan? Paano tayo makakalabas? Basta ako isang bag lang. Kung nasaan nandoon lahat yung cards ko. Parang tingin ko mabubuhay ako pag may dala-dala akong mga cards. Hindi po yung 54 deck of cards Hindi po yun. Di po ba nag-usap-usap. Alam niyo yung kwentuhan namin na to? Yung ganun din yung kwentuhan namin nung Y2K. Nalala niyo yon yung darating na si Lord nung millennium? Grabe yung pagsisisi namin. As in, dalawa kaming kamay na nakahawak kamay at nananalangin kami. Naalala mo yung sa Campo Dos? Nag-iiyakan pa kami. Parang gano'n na lang kung paano namin ihanda yung kaluluwa namin. Ayaw namin sa impyerno. Sino po dito yung piniprepare po niya yung sarili niya? Praise the Lord! Hindi sana kahit yung ganitong panahon, kundi araw-araw, naghahanda tayo sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya hayaan po natin na makita po natin, katulad po nung agila na yon, na nakita niya kung sino siya, ganun din po ang mga anak ng Diyos. Sige nga ate, ilabas mo na nga yung aking pamagat. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may spiritual blessing ka. At mayroon kang mana. Wala ka mang mana sa sanlibutan ito, may pamana ka kay Lord. Amen? At napakayaman po ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po biro yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo para hindi po tayo mag-enjoy yun pong benepisyo na ibinigay po niya doon sa krus. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay the believer's inheritance. Yan, tignan naman po natin kung ano po yung ibig pong sabihin ng inheritance. Ito po mayroon po akong subtitle na Living as Heirs. Hindi lamang yung mana na naiisip mo na, di ba, doon na lang yan sa langit ko i-enjoy. Hindi. Di po ba anak tayo ng nagpamana sa atin? Kapag kilala mo kung sino yung nagpamana sa'yo, mag-i-enjoy ka. Alam niyo po, ang nakakapagtaka dito sa sanlibutang ito, nakita niyo nakita niyo po yung mga crocodiles sa farm po ng Kongreso. Nakita niyo ba 'yon? Yung mga anak nila nag-i-enjoy kumakakain nga sila 750,000. Isang kainan lang. Samantalang sa atin. Di man. Magkano ba yung isang lutong pagkain ni Ate Jackie na nai-enjoy natin kada may practice? 70 pesos.
Pero in fairness, enjoy na po sila. Samantalang sila 750, no? Nag-i-enjoy sila. Hindi pa nila kinakain lahat. Mas marami pa dun yung tapon. Ang sabi, narinig ko to kay Teacher Jenny. Hayaan nyo na sila, bubuka na yung lupa para sa kanila. Yung judgment ni Lord darating sa kanila. Nag-imprecatory prayer na eh. Sabi nga nung professor ko sa ATS po dati, nung nakausap namin yung si Justice Nazareno, sabi niya ganyan, no? Sabi niya, gusto niyo ba, Chief Justice, ipag-pray na natin, mag-pray na tayo ng imprecatory prayer para sa mga baka kasi pumatisod kayo pag gagamitin ko yung word. Alam niyo po ba, ginamit naman po siya ni John the Baptist, yung ulupong. Kaso nga lang pagka ginamit mo siya ng may buhay, baka matisod kayo. Diba yung mga ulupong ng mga politikong ito. Hindi pa ako nagsabi noon, ginaya ko lang po yung professor ko. Di po ba, no? Kung yung pagnanakaw ni Achan, doon sa kaya natalo sila Joshua, bumuka ang lupa. Tingin nyo, hindi rin bubuka ang lupa para sa kanila. Andyan na, kitang-kita mo na yung manifestation. Di ba, no? Magnanakaw din sa kanila karamihan eh. Hayaan po natin na ang mga anak ng Diyos ay i-enjoy po natin yung benepisyo na galing po sa Diyos. Amen? Hayaan natin yung kayamanan ng sanlibutan ito. Nag-promise din naman si Lord na ibibigay niya yon. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Yan nyo, ngayon, na-enjoy nila. Ang huling halakhak, nasa mga Kristiyano. Amen? Basta tayo, tagalakad tayo ng kabanalan ng ating Panginoon, ng katwiran ng ating Panginoon. Living as heirs, not as beggars. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, di ka pulubi. Hindi ka pauper. Sa English, gandahan natin kasi yung pulubing word, hindi pangit siyang pakinggan. Pero pagka narinig mo siya ng English na pauper, parang social pa. Pero isa lang po yun, pulubi. Pero hindi po tayo pulubi. Sabihin mo kapatid, di ka pulubi. Anak ka kaya ng Diyos, oy? Anak kaya tayo ng Lord? Tingnan niyo po yung blessing ng ating Panginoon. Sabi po niya sa Ephesians chapter, ito pong Ephesians, ito pong kwento po nito kung paano po naitayo yung church po ng Efeso. Nagsimula po yan sa second missionary journey ni Pablo na makikita nyo sa Acts 18 and 19. Hindi nga lang sinabi dyan kung sino po talaga yung nag-church plant dahil ang una pong nadatnan dyan ni Pablo ay si Priscilla at saka si Aquila. At dumaan din naman po dyan si Apollos. Di ba nakita nyo, sa 18 at saka 19 po yan ng Acts. Kaya hindi po natin alam kung sino po yung nagtayo dyan ng church. Pero tumira po dyan si Pablo ng more than 2 years. Nag-aral po siya sa Tyrannus, theological missionary. Ano po yan? Mayroon pong Bible school dyan at isa po siya sa nag-aral po dyan, kaya po malamang, mas lamang po na nabuo ang mga churches po sa Macedonia, yung pong yung Galatians, yan. Pero ito pong Church of Efeso ay isa po, ito, nung sumulat po si Pablo, Nung sumulat po siya, naka-address po to sa Ephesians. Pero noong ibinigay na po yung sulat na ipakalat po yan sa lahat ng iglesia. Makikita po natin dyan mamaya, dito po sa teksto natin. Kaya kung makikita mo, sa Efeso, mahilig po sila sa high places. Alam niyo po ba na noong panahon, yun pong templo ni Diana, o the Temple of Artemis, isa po yan sa wonders nila. Sino po ba dito yung mga pumupunta sa mga high rises? Yung pong, sabihin na lang natin sa pinakamataas na condominium. Tapos may mga overview na makikita mo lahat. Lahat ng nakikita nyo ay akin. Mapapasayo lahat yan, sambahin mo lang ako. Di, joke lang. Ano po yun? Si Satanas po yun.
Pag nakikita po lahat ng view, napakaganda. Napakaganda, di po ba? Kaya amaze ang mga tao. Pag nakita nyo po yung lugar po ng templo po ni Diana. At ganun din po dito, pinakita ito ni Pablo sa kanila para hindi sila mamangha sa nakikita nila at kalagayan nila sa Efeso. Mayaman po sila. Makikita nyo po na mayroon po doong nagtitinda ng mga maliliit na mga bagay para po dalhin mo yan sa kanilang mga tahanan para maging ito baga ganon na sasambahin nila. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, ginaya lang. Kaya kung titingnan mo yung trade nila, mataas. Pero noong nagturo na si Pablo sa kanila, nalulugi na sila. Kaya nagagalit sila kay Pablo, nagkaroon ng riot doon. Kaya nung umalis siya, iniwan naman niya ngayon sina Timoteo. Tapos noong bumalik na siya sa Jerusalem, dahil hindi na siya makakabalik doon, yung latter days naman, ang naiwan naman pong nagpastor doon ay si John naman. Kaya nakikita nyo, napakayaman po ng Efeso. Kaya nga ito yung ipinakita ngayon ni Pablo sa mga believers ng Ephesians na wag kayong tumingin sa mga nakikita lamang ng inyong mga mata. Huwag kayong manangan sa nakikita nyo sa inyong paligid. At yung naibibigay na kaligayahan nito, na kasiyahan nito. Ito ang tignan nyo, sabi niya. Kaya bilang mga Kristiyano, sa panahon po natin ngayon, tignan natin kung ano yung mga benepisyo na ibinibigay sa atin sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus. Sige, buksan mo ate. Ito po yung mga spiritual blessings. Sabi niya dyan, hindi yan natin yung sa ito yung mga spiritual blessings. Yan. Mula po sa chapter, mayroon po kayong mga Bible, samahan niyo po ako para makita niyo, maganda guhitan niyo, para maganda i-claim ninyo at palagi niyong ideklara yan sa mga buhay ninyo. Alam niyo, hindi mo na makikita yung mga shortcomings, mga troubles na nararanasan natin. Kasi alam natin na ito po yung ating mga katayuan. Ito ka, this is your identity. Amen? Ito po, una, sabi niya sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places, even as He chose us. Sino po ang pumili sa atin? Tayo po ba ang pumili sa Diyos? Sino pa ang pumili po sa atin? Ano po ang sabi niya sa John 1:12? Tayo ay binigyan po. Ito po ay kalooban ng Ama na tawagin niya po tayong anak tayo ng Diyos. Amen? At tayo po ay pinili ng Panginoon, sabi po niya sa John 10:14, I chose you. Hindi po ikaw, ako kapatid, ang pumili sa Diyos. Si Lord ang pumili po sa atin. He has predestined us. Sa foreknowledge ng Lord, nakita ka na niya. Amen? He has chosen us. Sabihin mo, pinili ka kapatid. Hindi tao ang pumili sa'yo. Diyos ang pumili sa'yo. At sino ba ang Diyos sa buhay natin? Para piliin niya tayo. Amen, wala mang halaga to. Sabi niya dun sa chapter 2, makikita nyo, dati kaaway tayo ng Diyos. Wala man tayong kwenta. Di po ba? Dati pinaglalaroan tayo ng demonyo. Lasing dito, lasing doon. Ano pa? Sugal dito, sugal doon. Away dito, away doon. Yun po yung mga kalagayan natin. Di po ba? Walang kapararangan magwaldas ng pera para sa sarili, para sa kasiyahan. Yan po yung mga kalagayan natin. Amen, nung wala pang Diyos ang buhay po natin. Pero nagsabi si Lord na siya ay pumili. At ikaw yun at ako kapatid. God has chosen us. Pangalawa, anong sabi niya sa verse 5? Sige ate, okay lang. Sabi niya dyan, He predestined us for adoption. Ito po yung nasakit minsan Kapag sinabi sa'yo na, ampun ka lang. Sino po ba dito yung ampun lang?
Masama po ba ang kalooban nyo kapag sinabing ampun lang kayo? Pero dito po kasi, ipapakita ko po sa inyo, sabi niya sa verse 6 at saka 7, ito na lang muna, dun ate sa 11, may gusto lang akong ipakita sa kanila. Dito muna sa 11, yung kayo na nakalagay dyan, yan ay tinutukoy niya sa mga tinutukoy po niya yan sa mga mga believers na mga Hudyo. Ayan sabi niya, hindi, ito pala yung tayo. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. Yung tayo na nakalagay dyan, di ba si Pablo ay Hudyo. Sila Priscilla at Aquila, mga Hudyo din po yung mga yan. Pati po si Apollos ay Hudyo din po yan. Si John, later pa po kasi siya, Hudyo din po yung mga yan. Kaya sabi niya dyan, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. Tingnan niyo po, pagdating po sa 13, tingnan niyo po yung ginamit doon. Tingnan niyo po, kayo man, nakita niyo? Ibig pong sabihin niyan, yung mga hintil na naging mga Kristiyano. Kaya sabi niya, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Ibig sabihin, may bagong gobyerno na binuo si Lord. At yan ay ang kanyang iglesia na kanyang tinawag, at ngayon ang mga Hudyo na pinili ay nag-adapt pa si Lord ng katulad mo at katulad ko. At yan po yun, kayo man ay naging bayan ng Diyos. We are adopted. Sabi niya, we are adopted as His children. Alalahanin mo, hindi ka Hudyo. Jutay ka lang. Pero hindi ka Hudyo, hindi ka tunay na Hudyo. Jutay lang. Di po ba? Kaya sabihin mo, kapatid, ampun man tayo, pero yung benepisyo na mayroon tayo ay katulad din po ng mga tunay na mga anak. At isipin niyo po ang tunay na anak ay ang Diyos ang pumili. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Amen? Pangatlo, ano po sabi niya sa verse 6? Ito ang napakaganda. Ito po yung napakaganda. Sabi niya, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Nakita niyo po, we are all accepted in the beloved. Nakita niyo po sa verse 6, sabi po niya doon, to the praise of His glorious grace, dahil sa grasya ng Diyos, with which He has blessed us in the beloved. Kapatid, we are all accepted in the body of Christ. Kasama ka sa katawan ni Kristo. Kaya wag mong i-itsapera yan. Pinili ka na ni Lord. Inampun ka na niya. Ano pa? Inilagay ka pa niya sa kanyang iglesia. Amen? That is our identity. That is who we are. Huwag kang magkaroon ng Alzheimer's pagdating sa posisyon mo sa Lord. Amen? Kaya huwag tayong mamuhay na parang pulubi. Mamuhay tayo bilang mga tagapagmana. Hari kaya ng mga hari, yung tumawag sa atin, yung pumili sa atin, yung binigay niya yung kanyang kalooban na tayo'y tawagin niyang mga anak. Hari kaya ng mga hari yun. Diyos kaya ng mga Diyos yun. Isipin mo nga, siya na may lalang ng langit at lupa, dapat mamangha ka kung paano ka kinuha ng Panginoon, kung paano siya gumagawa sa'yo. Amen? Pang-apat, di bali kunti lang po to, pero marami po yan. 5,000 po yung mga promises ni Lord. Pero yung identity, yung pong benepisyo po natin bilang mga anak ng Diyos, napakarami. Dito pa lang po yan sa Ephesians. Kaya sabi nila, namangha sila, ang ganda ng templo ni Diana. Manghang-mangha sila. Tingnan nyo po ngayong panahon na to, sa Turkey po yun ruins na ngayon. Asan na ang ganda mo, Diana? Wala na, lipas. Pero yung kagandahan ng identity natin kay Kristo, nararanasan pa rin natin hanggang ngayon. Amen? Buhay po ba yan sa atin? Yung pagkilos na yan, yung kapangyarihan na gumagawa dyan sa pagpili niya sa atin, sa pag-ampon niya sa atin, sa pagtanggap niya sa atin sa kanyang katawan.
What a powerful God He is. Yan po yung kapangyarihan niya nung ibinigay po niya yan sa kanyang iglesia. Sabi niya sa verse 7, tingnan niyo, isa pa to. Wala nang kapangyarihan sa atin ng kasalanan. Alam niyo po ba, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sino po na ito naranasan niyang magsangla? Ako, ilang beses akong inutosang magsangla. Wala naman po ako isasangla. Kaya pwede utusan lang. Kapag ka nagsangla ka, di ba, hindi na ikaw ang nagmamay-ari. Di ba dati, noong tayo ay makasalanan pa, di ba nakasangla tayo kay Satanas. Kaya nga, ganun na lang pagwasiwa sa atin ni Satanas eh. Ganun na lang yung paggamit niya sa atin eh. Di po ba? At hanggang hindi ka tinutubos, hindi mo pag-aari yung sinanglaan mo. Kanino nagmamay-ari? Doon sa sinanglaan mo. Hindi po ba? Tinubos na po ba kayo? Praise the Lord! Pumalakpak ka mo lahat ng tinubos ni Kristo. Amen! At ito pang napakaganda. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Are we forgiven? Are we living as a forgiven people? Baka hindi pa natin kayang si Lord nga pinatawad ka, di ka man magpatawad sa iba, oy. Ang dami, alam mo ang masamang balita, ang mga tao ang tagal makalimot. Oo, lalo na yung ginawa mo na 1975 pa, pinanganak ka 1976, alala mo pa yon. Yun pa yung pinamana ng magulang mo sa'yo. Di po ba? Nakita nyo? Pero si Lord, nagsabi siya, pinatawad na ang ating mga kasalanan. And that is our benefits. Ano po ba ang benepisyo ng pagpapawalang sala sa atin ni Lord? Basahin natin, Psalms 103. Forget not all the benefits. Huwag nating kalimutan. Alam nyo, kapag nagpapatawad ka, mayroon pong nawawala sa'yo. Mayroon pong paglaya na nararanasan ka sa buhay mo pag nagpapatawad ka. Naranasan nyo na po bang magpatawad? Ako naranasan ko na. Marami akong betrayal na naranasan man. Marami po akong naging kasamaan ng loob. Marami din po akong naging sama ng loob. Pero nung nakita ko ang Diyos, pinatawad niya ako. Kasi ako man madalas nagbibigay din ng sama ng loob sa iba. Yun po yung masamang balita doon. Pero nang nakita ko, nung nadama ko ang grasya ng Lord pagdating sa pagpapatawad, nakalaya man ako at nag-i-enjoy ako. Every time na nasasaktan ako, Lord, pinapatawad ko siya, Panginoon. Pinatawad mo na ako, Lord eh. Kung hindi mo kayang magpatawad, punta ka kay Lord. Hingi ka ng lakas sa Panginoon. Philippians 3:12. He will give us the strength to do His will. Pag di mo po kaya. Pag nahihirapan ka, punta ka kay Lord. Huwag kang pumunta sa tao kasi bukas makalawa kakampi mo na yan. Imbis na isa lang ang nagagalit doon, naging dalawa na kayo. Di ba? Nandamay ka pa. Imbis na isa lang yung may kasalanan, naging dalawa na. Paano kung naging kongregasyon pa? O di ang dami mo nang dinamay. Di ba? Pangatlo, eto pang napakaganda. Sabi, pang 1, 2, 3, 4, 5. Sabi po niya, ito po, sa 8 and 9. Sa 8 and 9. Bago po natin pag-usapan yung pinakalas na lang. Na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Ito po ang napakaganda eh. Ito po yung napakaganda. At ito po yung gusto ko palaging hinihingi sa Diyos. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isasakutuparan sa pamamagitan ni Kristo. Isipin mo, yung plano ni Lord, ipapahayag niya sa'yo. Hindi po ba? Karunungan, kaalaman, kapahayagan. Kung paano ka iniligtas ni Lord, ikahayag niya yan sa'yo para makita mo kung paano si Lord gumagawa sa buhay mo at sa buhay ng iba at sa buhay ng mga anak ng Diyos. The mystery of God. Di ba mystery nga, di ba? Di ibig sabihin, nakatago yun. Pero dahil sa ikaw ay tinawag ni Lord, anak ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, ipapahayag niya sa iyo yung mystery niya. Ang malupit nito,
But even the mind of Christ is in us. Isipin mo nga yun. Di po ba napakayaman? Ito ang tunay na kayamanan, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, na inihahayag sa mga taga-Upper Banlat ngayon. Amen? Diba? Enlightened with this wisdom. Nakikita nyo, pag nagbabasa ka ng salita ng Lord, parang kaharap mo lang ang Panginoon. Di po ba? Kapag nag-aaral ka, nakikipag-fellowship ka, akala mo si Lord nagsasalita sa iyo, dinig ng Espiritu mo, nag-win one agreement pa kayo. Di po ba? Di po ba nakita nyo? How God loved us, how God gave His life for us para magbenepisyo po tayo lahat ng yan. Hindi yung kagandahan ng templo ni Diana ang maging pag-asa ninyo. Wag ang kagandahan, ang bigay ng alam nyo po, ang masaya lang naman dun mga lalaki. Doon po sa templo ni Diana, pagbabasahin nyo po yung historical niyan, that is the god of their fertility. Yung babaeng maraming dede, yan po yun. Yan po yung Diyos-Diyosan na yun. And they believe that is their blessing. Pero ito, pinakita to ni Pablo sa kanila na ito ang tunay na pagpapala ninyo. Di ba? Chosen by the Father, adopted by His children, accepted in the beloved, redeemed by His blood, forgiven of sins, enlightened with His wisdom, and at isa pa, united in Christ. Amen? Tayo po ba ay iisa sa katawan ni Kristo? At ang head po natin ay si Jesus. Iba-iba man po tayo ng parte ng katawan, pero tayo po ay nakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Para po saan? Para po maluwalhati po natin ang head of the church, which is our Lord Jesus Christ. That is all for His glory. Amen? Amen? At yan po yung yan po yung benepisyo na mayroon po tayo sa ating Panginoon. Ipinakita po niya yan sa mga taga-Ephesians and even to the children of God of today. Inihayag po niya yan sa atin. Kaya kailangan maganda tayuan natin. Huwag lang tayong tumingin sa sisidlan na to. Sabihin mo nga dyan, sisidlan ka lang. Mas punuin natin yung mga spiritual na kalagayan natin. The true person. Ano po ba yung totoong persona na mayroon po tayo, yung kaluluwa natin at yung ating mga espiritu? Kumustahin mo naman, kapatid. Pinapakain mo pa ba yan? Di ba, tingnan mo. Sabi niya dyan, enlightened with His wisdom. Pag may problema ka, kapag na kay Kristo ka, napakadali lang solusyonan. Parang yung sinabi ng Lord na do not be troubled, ramdam mo yun, dama mo yun. Di po ba? Kasi may word of God ka. Mayroong banal na espiritu na gumagawa at kumikilos sa iyo. At ito po yung ipapakita sa atin ngayon ni Lord. Sabi po niya, what are the believers' inheritance? Ano po ba yung mga mana natin kay Kristo? Di ba nakita na po natin kung paano si Lord gumawa at kumilos sa atin. Yun pong spiritual blessing, binigay na po niya sa atin. Paano naman po natin ngayon pangahawakan ang mga pamana sa atin ni Lord? Una, sabi niya sa verse 11, ate, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. Sa English nga, ate, gusto ko makita yung inheritance eh. Sabi po niya dyan, yung ESV ang ginamit ko eh. Sabi niya, in Him, we obtained. Sabi niya, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Isipin niyo po predestined na yan para sa iyo. Yang pamana na yan, ibinigay na talaga para sa iyo at para sa akin. Tinanggap ba natin? Alam niyo po, dalawa lang po kasi yan.
Si Lord, palagi palagi po yan siyang nagbibigay po sa atin palagi ng choices po natin. Di man tayo ginawang probot ba ni Lord? Alam naman po natin yon, di po ba? Mayroon po tayong will ba? Mayroon tayong kalooban. Nakita niyo po yon? Sabi niya diyan, pero ang sabi ni Pablo sa kanila, sabi niya, "In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose." Para po sa layunin ni Lord. Hindi po para po sa atin. Para po sa Panginoon. Na siya na nagbigay ng kalooban niya. Kaya kanya binigyan ng mana. Ito po ang maganda dito. Dito sa lupa, nagpapamana ang mga magulang natin. Nagsisikap sila. Nabigyan po tayo ng mana. Nagsisikap din po sila na maiayos at mapaganda po natin yung bukas po natin. Pero madalas alam nyo, sinasalaula ng mga sinasalaula ng mga naiwanan ng pinamanahan yung pinagpaguran mo. Alam niyo po ba 'yon? Meron nga akong nakita, maagang namatay pero nag-impok siya ng lupa, ng mga bahay. Pero nung nang mga matay man sila, pinangsabu lang, naubos, pinangsugal lang, di naubos yung mana. Dito, pag nag-impok ka dito sa lupa, may tanga na naninira eh. Di po ba? Where your heart is, there is your treasure. Kung nasaan ang puso mo, nandun din yung kayamanan mo. Mga kapatid, nasaan ang mga kayamanan natin? Na kay Lord ba o nasan dito lang sa sanlibutang ito? Pagka gusto po natin, di ba may wisdom naman po doon, binigyan na nga tayo ni Lord eh. Pag may wisdom ka, wag mong turuang kumain lang ng isda yung anak mo, turuan mo ding mangisda. Di po ba? Wag natin silang masyadong spoiled. Amen? Sa pagmamahal natin, ayaw natin paghugasin ng plato, Kaya nga dito, nangungonsumi po dito karamihan eh. Umasa na lang lahat kay Ate Glo eh, sa paghuhugas ng plato. Pero in fairness, kahit papano, may mga kabataan na dito na naghuhugas na ng plato. At nakakatuwa din kasi mga ministers mo natin dito, nag-aayos na rin ng upuan. Ayaw ba siguro nila ng pastor na maingay ba? O yung nagbubunga nga palagi sa kanila, ayusin na yung upuan. Hugasan nyo yung mga pinagkainan nyo. Diba? Kulang pa, kunti pa, ayuda pa eh. Kasi nasermonan ko din si Kuya Jerome kagabi. Ano ba yung mga, pagpapalain niya ni Lord. Kasi natututuman. Kahit pa kunti-kunti, ganun din. Huwag niyo pong hayaan na ma-spoil din po yung mga iiwan po natin sa kanila. Pero much more na mag-invest po tayo sa kaharian po ng Diyos. Kasi nandoon po yung kayamanan po natin na hindi po masisira. Pagdating po ng araw, susunod po yan sa atin. Ay, kita nyo po, sabi din naman po yan ni Pablo, sabi po yan ni Lord, where your treasure is, there is your heart. Mali man yung English ko, basta alam nyo na yun. Di po ba? Tapos sabi po niya dito, ito pong pamana na ito ay galing po sa Lord. Basahin po nga natin sa 8:17 natin ng Romans. Tungtungan lang natin, the gift of God to His chosen people. Ito po ay regalo ng Diyos sa mga tinawag po niya. Sabi niya, and if children, sabi niya then heirs of God and fellow heirs with Christ. Ano po tayo? Tagapagmana po tayo, co-heirs po tayo ni Kristo. Ano po ba yung mga yon? Nakita nyo na po kanina kung ano po yung mga minana po natin sa ating Panginoon. At kapag yan po ay nahayag po sa atin at nakita po yan sa mga buhay po natin, makikita po natin one day pagdating po ni Lord. Anong sabi niya dyan? We will be glorified Him. Alam niyo po ba na maghahandog po tayo ng ating pong mga award sa Panginoon? Paano kasi maraming ganito pananaw eh. Okay lang Lord, kahit na pulubi lang ako sa langit ba? Yung alipin ba, alila lang ba sa langit? Okay na sa akin yun Lord? Sigurado ka? Na payag ka?
Magpaalila ka lang dun sa langit, basta nasa langit ka lang, payag ka. Nalimutan mo yung identity mo kay Kristo. Kailangan kahit na ano ang kalagayan mo, nasa sitwasyon ka man ngayon na mahirap ka, pero ginagawa mo naman ang kalooban ng Diyos, di marami ka pa rin ihahandog sa Panginoon. Amen? Ayaw niyo po ba na maghandog ka ng ilang, ito po gusto ko pong ipakita sa inyo. Buksan mo nga ate yung Romans 9, yung 1 Corinthians 9:24. Yung incorruptible na sinasabi po ni Pedro na tinuro po ni Bishop nung linggo. Ito po tingnan nyo Do you know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Sa 25 ate, hanggang 27 yan. Every athlete, ito, kinumpara niya, every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable. Yung pong mga, ano nga tawag sa medal nila ay, nasisira lang yun. Pangsamantala lang yun. Pero ito ang encouragement sa atin ni Pablo. Sa mga atletika, sa mga manlalaro gusto nila manalo din sila dahil gusto nilang magkaroon sila ng medalya. Pero ang sabi niya dito sa 26, So I do not run aimlessly. Hindi ako sumusuntok sa hangin. I do not box as one beating the air. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Ayoko na kapag narinig ko ang salita ng Diyos, hindi ko magawa, ay ma-disqualified pa ako doon sa imperishable na medalya na ihahandog ko sa Lord. Manghihinayang ka. May panghihinayang. Sino dito yung walang talento? Sino dito yung walang lakas? Mahina na, naka-wheelchair na, wala, di ba? Ibig sabihin, lahat tayo malalakas pa. Pwede pa tayo lahat gamitin ni Lord. Amen? Gusto niyo pa po bang maglingkod? Sinong gusto niyo paglingkuran? Ang mamon o ang Diyos? Paano? Ihayag yan ng mga buhay natin. Amen? Ipakita po natin, lakaran po natin. Kung sino po tayo sa harapan ni Lord, manghihinayang ka kung kawawa ka naman, pag dito lang sa mundo ba, ang gusto mong maitanghal ka. Yung po bang with high honors, with honors, yan, dito mo lang po yan makamtan ba? Kaya nga si Pablo, sabi niya, hindi ako suntok sa hangin, may sinusuntok ako. Kasi alam kong pagkatapos ng buhay na to, haharap ako sa Diyos. At mayroon man lang akong maihandog sa kanyang paanan. Be mindful, mga kapatid ko. Ito po. At ang pamana na yan, ay binigay po yan sa atin ng ating pong Panginoon. Una, yung tingnan mo, 11 na, pero saglit lang po to. Ang napakaganda, nakita po natin yung ating pong kalagayan sa harapan ng Diyos. Una, ito po yung una ko pong, puntos. Sabi niya sa verse 11, sabi niya dyan, and him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Una, our possession in Christ is sovereignly planned. Hindi ikaw ang nagplano. Sino? Si Lord. Pinahayag niya dyan. Siya ang pumili sa atin. Siya ang tumawag sa atin. Kaya nga, hayaan natin na yung kalayunin ng Panginoon ay maganap po sa atin pong mga buhay. And you know what is the purpose of your life. Amen? Saan ka tinawag kapatid? Mag-excel tayo roon. Kung ang mundo may doctorate sila, lagpasan mo pa yung pagiging doctorate. Kung generous ka, hayaan mong lagpasan mo yung pagiging all-time generous person. Hindi ka talo doon, lalo na kapag kay Lord mo yun ginawa. Amen? Kapag ikaw ay drummer, gawin mo, maging doctor, mag-master ka pa sa pagiging drummer mo. Kung yan yung excellent mo na maibibigay mo sa Panginoon, gawin mo. Kung diyan ka tinawag ni Lord, gampanan mo with excellence. Kasi alam mong hindi kalugi. Yung mga pagpapagal mo sa Panginoon ay not in vain. Amen? We have always an audience of one.
Huwag mong tingnan yung iba, susunod lang yun. Kapag maganda ang paningin ni Lord sa'yo, napaka-imposible na pangit ang paningin sa'yo ng tao. Amen? Pangalawa, saglit lang po to. Pangalawa, sabi niya, "In Him you also, when you heard the word of truth." Nung narinig natin po yung salita po ng ating Panginoon, "the gospel of your salvation, and believe in Him." Narinig niyo na po ba ang salita ng Diyos? Natanggap na po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po ba ay nananampalataya na si Kristo po ay pumunta po dito sa lupa, nabuhay po siya, nagminister po siya among men, namatay po siya, after 3 days, nabuhay po siya na muli. Natanggap na po ba natin yan? Sinampalatayanan na po ba natin yan? Then, we are all sealed with the promise of the Holy Spirit. Nasa iyo na, kapatid, ang banal na Espiritu. Sabihin mo, markado ka na. Kaya kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, napaka-imposible na yung mga blessing natin sa Panginoon hindi mag-operate. Alam niyo po, mag-grave siya kapag hindi po siya operational. Pero kapag alam mo na ikaw ay gagamitin ni Lord, whether you like it or not, gagamitin ka ni Lord mightily, effectively, at with the anointing of our Lord. Amen? Nakita niyo po? Nakita niyo? Pag ikaw ay may Kristo na, nananampalataya ka na sa Diyos, hindi ka na po kaaway ni Kristo. Basahin niyo po yung chapter 2. Yan po yung dati po nating kalagayan. Pero ipinahayag po dyan ni Lord na tayo po ay mayroon ng dinistinct ni Lord na maging God's masterpiece niya. At sabihin mo nga, kagamit-gamit ka kaya kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo sayangin yung buhay mo habang may buhay ka pa, habang may lakas ka pa. Manghihinayang ka kapag di mo ginamit yan sa Panginoon. Maiiyakan na lahat naghahandog. Naghahandog ng kanilang medalya sa Panginoon, pero ikaw wala kang handog sa Kanya. Gusto mo lang maging alipin ka lang sa langit? Maging muchacha ka lang sa langit? Yoko. Amen? May banal na Espiritu na nasa akin. Markado na ako ng banal na Espiritu. Sabi niya, our possession in Christ is spiritually protected. Dahil nasa iyo, kapatid, ang banal na Espiritu. Last. Sabi niya dyan, who is the guarantee of our inheritance? Yung mana natin na yan na kay Kristo, ang garantiya po dyan ay sino? Ang banal na Espiritu. Our promise in Christ is surely preserved. Sabihin mo, kapatid, nakapreserve ka kaya, kapatid? Kaya assured na yung inheritance natin kay Lord. Alam mo kung bakit? Kasi magpapagamit ka na sa Panginoon. Hahayaan natin na kikilos sa bawat mga buhay natin, yung pong paggawa po ng Panginoon sa mga buhay po natin. Kasi alam natin na ang lahat ng pangako na yan ng ating Panginoon ay nahahayag po sa atin, at yung pong banal na Espiritu na nandiyan sa iyo, hindi po yan matutulog, hindi po yan kakawala yan para magpagamit yan sa Panginoon. Nakita niyo po? Kasi assured ka na eh. Sino po ba dito yung may security na sa Panginoon? They are secured all to God. Dito nga, nag-i-insurance ka pa eh. Yung pakayang sa langit, ayaw mong insured yung sarili mo. Panandalian lang kaya yung insurance. Pag binigay mo yan sa anak mo, daglian lang yun. 1 milyon ngayon, wala na. Yung ang nasa politiko na bilyon-bilyon, ang bilis lang nilang ubusin. Isang jet lang na binili nila, ilang bilyon na. O di ubus na agad. Di ba? Di po ba? Pero kapag insured ka sa Lord, ay alam mo na napakaganda ng posisyon mo sa langit. Who heirs ka kaya ni Jesus? Amen? Amen? Are we assured of our inheritance? Yung pong pagiging anak natin ng Diyos, yung pong tayo ay inampon na ng Panginoon, kahit wala po tayong dugong Hudyo, pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yun na po yung nananalaytay sa atin. Tayo po ay tinawag ng Panginoon, nag-ooperate po yung pagpapahayag niya ng kanya pong kabanalan po sa atin. Amen?
Amen? Hindi ka na isang manok. Sabihin mo, ikaw ay isa ng agila. Dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos na tinawag ng ating Panginoon at treasured possession ba ng Lord. Amen? Our God called us for nothing. Mahalaga ka. Bawat kaluluwa sa Panginoon ay mahalaga. Kaya lagyan po ng value yung inyo pong mga buhay sa harapan po ng Diyos. At lahat po tayo ay magpagamit po sa Panginoon. Huwag po tayong mamuhay na parang mga pulubi. Mamuhay po tayo na mga tagapagmana. Amen? Tayo po ay mga anak ng Diyos, anak ng hari ng mga hari, anak po ng Panginoon. Kahit na nagsasuffer po tayo, dahil alam mong anak ka ng Diyos, napakaganda po kaya ng posisyon natin sa langit. Huwag po yung posisyon dito sa lupa ang ating asamin, kawawa ka kapatid. Magandang asamin po natin yung posisyon po natin sa langit. Amen? Tumayo po lahat ang mga tinawag ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kamangha-mangha po ba ang Panginoon? Kaya po ba natin ihayag yung kamanghaan ng ating Panginoon po sa ating pong mga buhay? Alalahanin po natin, tayo po ay mga tagapagmana. Kapag tayo po ay tagapagmana, mamuhay po tayo ayon po sa ating pagkatawag ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo sa purpose po ni Lord. At kapag tayo po ay mga ambassador ng ating Panginoon, whatever the circumstances na nararanasan po natin, whatever the situations na mga buhay natin, hirap man tayo, hilahod man tayo sa nangyayari sa mga buhay natin, let us be keep as an ambassador of our Lord Jesus Christ. Let us be a hope to others. Amen? Mahayag si Kristo sa bawat isa po sa atin. Dahil alam natin na selyado tayo, kapatid. Nasa atin po ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Di nyo po alam kung ano yung ginawa ni Lord na kapangyarihan, kung bakit tayo tinawag na kanyang mga anak, kung bakit niya po tayo inampon. Alam nyo po ba kung ano ang cross? He is the suffering servant in that cross. Inihayag po niya yung pagiging mahirap na kalagayan